Welcome back to our session number 4, the top 3 must-have for your brand new ADV 160 right after you purchase it. Maligayang pagbabalik mga Kap, and here's your Kap RK once again, and welcome back to our session number 4, the top 3 must-have for your brand new ADV 160 right after you purchase it. Just a disclaimer, ito po ay experience natin, and ito rin yung mga na-observe natin sa thousands of our members, ADV 160 Nation Roundtable. Shoutout sa inyo mga Kap, and syempre special shoutout na rin to Beach John Fabies of Fabio Benguet RT for giving me this lens for my ARPA. Baba tayo ngayon ng Canon at tignan nyo naman, napakaganda ng view. Pero bago ang lahat, direct, malupitan mo ng intro! Woo! So for our first must-have, without further ado, is a tank pad cover. So ano bang silbi ng tank pad cover mga Kap? Basically, every time kasi sasakay tayo sa motor natin, yan yung ating unang matatamaan kung masasanay pa lang tayo sa pagsakay or pagsampa at pagbaba sa motor natin. Yung mga gasgas dyan mga Kap, irreversible na yan, no? Once na magasgas yung part na yan, kasi usually yan yung tatamaan natin pag sasampa tayo sa motor. Pero be careful lang mga Kap sa pagbili ng tank pad, no? Kasi yung ibang tank pad, masyadong mabigat. Kapag inangat mo yun dito sa may fuel, nahihirapan siyang umangat. Although akin naman, okay naman tong sa may Hayadesu, not sponsored. Kapag inangat mo kasi siya, at least umangat siya ng ganyan, susundutin ko na lang siya kahit naka-gloves. So yan ang ating first must-have. Number 2 must-have para sa ating brand new ADV 160 is a panel gauge protector or panel gauge film. Sa dami na rin kasi ng mga nakita nating cases sa mga members natin sa ADV 160, kapag minsan may pusa, si Mingming, o kaya kahit naman kahit self-inflicted damage, tayo mismo yung minsan di natin napapansin, nagagasgasan natin siya. Kapag nagasgasan na kasi yung panel natin, mahirap na maibalik dun sa dati kahit ano pang rubbing compound or whatsoever yung gamitin. So as much as possible, as early as possible, bumili na kayo ng panel gauge protector. Mura lang naman yon, marami kayo makikita niyan sa Shopee or sa Lazada, or mag-put na lang ng link sa baba para makita nyo kung saan makakabili nyo. So sabay ko na lang din doon sa panel gauge protector mga Kap, no? Itong PPF ko, or in any case kahit ano naman gamitin ninyo, windshield film or tint. Pero madalang ako nakakita ng mga nakakapagpatint ng ganito kasi hindi yata kumakapit doon sa stock na visor natin. So yung in my case, it's PPF. Ito rin kasi sa dami ng mga debris, sa dami ng mga stones or anything sa road na makakasalamuhan natin once na bumabiyahe tayo. Once magasgasan yan, mahirap na siyang tanggalin yung gasgas. So as early as possible, samahan nyo na rin yung inyong panel gauge protector nitong windshield or visor, film or tint na available. Nakakapit siya. And last but not the least, a good cellphone holder and a flat cable for your devices. In my case, quad lock, and cable lang na mabibili natin sa malls, no? Ano ba importance nito mga Kap? Syempre, although tayo may experience naman na tayo before na makagamit ng actual cellphone holder with charger like yung Motowolf and all others, pero ito yung mas nag-stick sa atin and mas convenient kasi napakadaling ilagay ng cellphone. I-slide mo lang siya and boom, yun na. Or pwede rin yung orientation niya is ganyan, pa horizontal or yun, pa vertical. Convenient, madaling ayusin, madaling i-adjust together with a good cable. Simple hack lang mga Kap, para sa mga naka-round cable pa tulad ng akin, hindi nyo kailangan magbutas ng inyong glove box. Kasi pag nagbutas kayo ng glove box, irreversible na yan. Hindi na yan pwedeng maibalik pa sa dating stock look niya na malinis, no? So what do I do is put it here on the side, tapos tsaka ako siya ipitin. Once you hear that click, that means okay na siya. So pwede mo nang i-charge yung devices niya or devices mo. So no need para magbutas dito kasi kung meron kayong mga importanteng gamit din na ilalagay dito, once umulan, pwede pang pasukan. Ito kasi sealed siya. Kung mapapansin nyo mga Kap, meron siyang rubber lining dito. Yun yung nagsisil ng mga gamit natin dito sa loob, especially
yung electricals dyan. So, simple hack lang yan mga kap. Para sa inyong cellphone charger or any charger ng mga devices ninyo. And last on our list is itong emergency leak cover decal sticker. Huwag ka nang sumali pa sa daan-daan naging sawi or ang samahan ng walang emergency leak cover. Hindi na mabilang na walan yan kung hindi nahulog, ninakaw, or minulto na di natin ma-explain bakit nawawala. Ganun pa man, mura lang sticker niyan tulad ng sa akin dito kay Andromeda. Kaya bilan mo na agad yan kap bago ka pa maging sawi. At dyan na nga nagtatapos ang ating session number 4. Very quick session number 4 mga kap. Maraming salamat sa panonood at gusto ko lang din magpasalamat sa nag-uumapaw na suporta sa ating channel, no? Meron tayong counting palaro. It's our road, #road to 1,000. Mamimigay tayo ng helmet, long sleeves, parak long sleeves, and balaklava. So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na kap. And please follow our Facebook and YouTube channel. In YouTube, that's KapRTRT. And in Facebook, that's KapRT. See you sa susunod na sesh. And if ever na miss mo ang ating last episode regarding sa essential upgrades for your ADV 160, kindly click the link here at patuloy sumunod sa ating mga uploads. Maraming salamat mga kap. Always grateful to be a vessel. Manners make it man. Peace and love always. Happy salute. And this core group appreciation stuff is brought to you by Eastern Visayas RT, ADV 160 Eastern Visayas RT. Maraming salamat po to all the leads, officers, and the members of Eastern Visayas. Lead Warren, maraming salamat sa iyong malapitang pintados RT uniform. Taga dyan ka kap, kindly join their core group. And manners make it man.